Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Itinaas ang storm signal sa ilang lugar sa bansa dahil sa Tropical Storm Quiapo. Kumuha tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang umaga po, Naomi Timur siya po ng PRTV News. Magandang umaga, Miss Naomi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ito pong si Tropical Depression Quiapo ay uli nating namataan sa layong 875 kilometers east ng Central Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Quiapo ay nakataas na sa signal number 1 itong probinsya ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern and central portions ng Mountain Province, eastern and central portions ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur at northern portion ng Aurora. Sa kasalukuyan po, bukod dito kay Bagyong Quiapo ay yung epekto ng hanging habagat ay patuloy na nakafocus dito sa southwestern portion ng Mindanao at habang papalapit itong si Quiapo ay yung paghila niya sa habagat simula ngayon hanggang bukas ay aakyat po yung mga kaulapan na associated sa habagat papuntang Visayas and eventually from Friday to Saturday ang maapektuhan naman po ay yung mga kababayan natin dito sa western section ng Luzon kasama po dito yung Metro Manila. Pinakamalapit po itong si Bagyong Quiapo sa ating kalupaan by Friday and Saturday at posible na bago ito lumapit sa Babuyan Islands ay mas lumakas pa ito sa tropical storm. Ibig sabihin ang signal number 1 natin ay posible pa na itaas sa signal number 2 at may maliit na chance na ito ay itaas natin sa signal number 3. Pero yung paglakas pa nitong si Bagyong Quiapo ay inaasahan pa natin talaga paglabas niya ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng hapon. At ito ay magiging eventually severe tropical storm. So, ang pinaka-critical po na time na kung saan ito ay pinaka-makaka-apekto sa atin ay by Friday to Saturday. At sa ngayon, wala pa tayong gale warning. Pero within this day ay posible na magtaas na tayo ng gale warning lalo na dito sa extreme northern Luzon, particularly sa probinsya ng Batanes, kasama din yung Babuyan Islands. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa. Maraming salamat po Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Binisita ng ilang cabinet officials ang Jose Abad Santos sa Davao Occidental upang alamin ang mga tulong na kailangan ng bayan matapos itong salantain na magkakasunod ng mga kalamidad. Ang detalye sa report ni Norini Gonya. Ilang araw matapos ang magkasunod na kalamidad na nalalasa sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, nitong Lunes, Hulyo 20, binisita ng ilang mga cabinet officials ang mga residente sa naturang bayan. Namahagi ng cash assistance si DSWD Secretary Rex Gatchalian at nangakong tulungan ang bayan na makabangong muli sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda sa mga residente. Habang si DPWH Secretary Vince Dizon nangakong isasaayos ang mga nasirang infrastruktura sa lugar, kabilang na ang mga kalsada, tulay, flood control structures, paaralan, munisipyo at mga gusaling pag-aari ng pamahalaan. Pinapunta tayo ng ating mahal na Pangulo dito sa Jose Abad Santos sa Davao Oc. Kasama ni Sec. Benner, Sec. Sani, Sec. Rex para tayo lang masigurado na ma-address lahat ng pangangailangan ng mga kababayan natin. So, ang importante lang, kailangan magastos ng tama yung pera ng gobyerno, yung kabilin-bilin ng Pangulo. And ang pinaka-importante, lahat ng mga areas na tinamaan ng lindol at ng calamity, talagang mabigay natin ng mabilis yung tulong sa kanila. Umapela naman ng tulong kay Secretary Benhur Abalos si Jose Abad Santos Mayor Jason Joyce upang matulungan sila sa rehabilitasyon at relokasyon ng mga residente sa lugar dahil kulang ang kanilang pondo para sa mahigit 20,000 na pamilyang naapektuhan at nawala ng tahanan. Matatandaan na nitong Hunyo 8, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang bayan na kumitil ng 8 buhay at patuloy pa na pinaghahanap ang nasa 12 individual. Hindi pa man sila nakabangon sa epekto ng lindol, muli na naman silang sinalanta ng malawakang pagbaha kung saan 4 ang naitalang nasawi habang 5 ang patuloy pa na pinaghahanap. Mula dito sa Davao, Norin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Formal na inilunsad sa Digos City, Davao del Sur ang kauna-unahang Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station. Pinangunahan nito ng Aboitiz Power subsidiary na Thermos South Incorporated at Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau, Davao Region. Layunin ng pasilidad na suriin ang kalidad ng hangin sa lungsod ng Digos. Sakop nito ang 4-kilometer radius capacity ng teknolohiya sa loob ng 24 na oras. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutog din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.